Of course, for those who are waiting in line, you can also download our Feast app. Get freebies din po from us. Ayan, and of course, do not forget to follow, subscribe, and of course, like and share the pages of Miss Bernadette Sembrano in her social media account. YouTube channel natin. Yung, Yes. may nag-share ako doon, di ba? So, parang naalala ko nung kinasal kami ng asawa ko. Sabi ni si Cardinal Tagle po kasi yung naging parang tulay namin, kaya siya rin yung nag-bless ng wedding namin. Alala ko yung sinabi na ang lalaki na dapat mahalin mo yung asawa mo gaya kung paano minamahal ng Diyos yung simbahan. Mukhang naging totoo nga yata yun. Kasi yung karanasan ko dun sa pagmamahal, naramdaman ko through my husband kung gaano ako kamahal ng Panginoon. In fact, the song Bubog, ang dami kong nagawa noon, awan ng Diyos, grasya. May nagawa rin tayong kanta. Nandyan din yung link sa book. By the way, pag binila niya yung book, may mga link rin doon sa mga nasulat nating kanta. So yung Bubog, ang kwento ng Bubog, minsan feeling mo, ang dami mo you're like shattered, di ba? Puro bubog na yung buhay mo. Pero iba yung nakikita ng Diyos sa iyo. Liwanag, di ba? Parang pag nabigyan ka ng liwanag ng Diyos, para kang brilyo, para kang diamante. So parang ganun yung pagmamahal ng asawa ko sa akin. And I can really say, even if sometimes nagkakainisan kami, minsan it's part of life. Pero, natatawa ako. Parang ako si Chris Aquino lang kinakwento ko. Pebrero ata, ganun eh. But anyway, pero yung totoo naman rin talaga, kung gaano ka kamahal, I'm sure kayo rin may mga ganun sa buhay ninyo, mahal na mahal kayo, na parang, bakit ako mahal ng taong to? Parang in spite of everything. Mas pa yung pagmahal sa atin ng Diyos for sure. Imagine, yung magulang, yung pagmamahal sa atin ng magulang natin, kahit na minsan feeling natin, kulang na kulang naman talaga yung pagmamahal mo sa magulang mo kumpara sa kung gaano nila tayo kamahal, di ba? But that's really how big, or actually, mas pa yung pagmamahal sa atin ng Diyos. So, I hope we realize na, oo nga, lahat tayo instrumento, kung may binibigay na tao sa buhay natin, yun pala yun, parang pinaparamdam ng Diyos na, uy, mahal kita. Diba? Hindi lang yung tao, dahil nagpapadala siya ng mga tao sa buhay mo, di ba? Hindi ko si Ira, yeah, si Michael. Na nagpaparamdam sa'yo ng kung gaano ka ka-espesyal sa Panginoon. Di ba? Parang, and ako rin, I'm sure. Di ba kung bakit ako nandito, hindi rin para sa sarili ko. Kundi naniniwala din ako na instrumento din ako. Lahat tayo, instrumento, di ba? Yeah, so tama yung Miss B, we are all bearers of light and love. What's your favorite chapter inside the book? Ano po kaya yung pinaka-favorite or pinaka-nag-strike sa inyo when you are doing the book? Lahat siguro in general, no? Lahat naman. Kasi parang, total malapit na ang Holy Week. Yung multo, iniisip ko, ano ba yung pwede ko i-share today? Yung multo, yung papa ko was critical then, na in the hospital. And I couldn't really explain bakit kahit na nasa ganong state na si Papa, may grace na nararamdaman ko na there's something beyond, and dapat hindi ko lang titignan yung sickly state ng tatay ko, na yung pananampalataya na, ay, sabi ko, hindi yan yung Papa ko. And at that time, naalala ko, merong Bible diary ako palaging binabasa. Parang sabi dun sa reflection din sa Bible, na parang, it is I the Lord. It was Easter din eh. Na parang, minsan hindi natin nakikita yung tao na nawala, na nakakalimutan ko na, oo nga, Papa is more than the body. Tapos, tinanong ko kay Cardinal Tagle, sabi ko, why was that? Na parang kahit na may sakit si Papa, bakit ganun? Bakit pakiramdam ko magkasama kami? Tapos sabi niya, that's the mystical body of Christ. Na kapag iisa kayo kay Kristo, magkasama pa rin kayo. So I guess kahit na I don't know if any one of you just lost a loved one, ang grasya na alam mong magkasama pa rin kayo in Christ, it's real, and that grace is very hard to explain. But what I know, as long as you keep on giving, parang doon pumapasok yung grasya ng Espiritu na tuloy-tuloy lang, na hindi ko ma-explain, basta dapat lang magbigay ka ng magbigay. Tapos mararamdaman mo yung presence ni God in the smallest things even.
Yeah, so there. So I guess that's what I want kasi it's more like the body of Christ na tayo ay actually isa. Yes, we are all body in Christ, members of the church, and also, tama yung sinabi niyo, Miss B, there is grace beyond. Kasi there's always a room for us to really give grace. And excited, Miss B, bakit po ba kayo daw nagsulat ng libro? What's your inspiration behind the book? Since you're already a successful newscaster at TV Patrol and ABS-CBN. Nag-start to nung pandemic, no, na alala ko i-Instagram live ako. I don't know if some of you have seen our Instagram live, tapos nag-FB live rin tayo. Bakit? Kasi, naalala ko nun, ang hirap nung pandemic, nagkaroon ng lockdown. Yes. And then I told my best friend, sabi ko, uy, parang we have to do something. I don't know what it was, but I just wanted to just reach out to everybody and say it's going to be okay. Sa fieldwork ko kasi, alala ko palagi kong nayayakap yung ibang tao. Kung saan man yan. May sakit man, nasunugan man, nagkaroon man ng lindol. Palaging yakap lang yung nabibigay ko. And I guess it's really perfect, no, Jem, na yung tagline ng Peace is God's embrace in every page. And I have to really confess na kapag nasa fieldwork ako nun, especially nung sendong, na pagod ako, sabi ko sana maramdaman ng tao yung pagmamahal ng Diyos doon sa presensya. I mean, ako, lahat naman tayo instrumento. But at that time, sabi ko, kung instrumento man ako, sana maramdaman ng tao yung pagmamahal ng Diyos kasi nagbibigay kami ng relief goods. So, yun. So, ayan ang lumabas. Nagkaroon ng libro. And yeah, I hope na maramdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos in every page. Ayan. So, thank you, Miss B, for sharing. Talaga namang,